Magandang gabi Pilipinas, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Bernadette Samdan. Narito na mga balitang kailangan niyong malaman ngayong Sabado. Bigo ang grupo ni ZTE Witness Joey De Venecia na maihain ang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Wala kasing tao kanina sa opisina ng Secretary General na mababang kapulungan ng Kongreso na siya dapat opisyal na tatanggap ng reklamo. Nagpapatrol Joey Villarama. Tanghali pa lang, abala na ang grupo ni ZTE whistleblower Joey De Venecia sa Minority Leader's Office. Ito'y para sa itinakdang pagsasampa ng bagong impeachment complaint alas 7:16 ngayong gabi. Ang tapos ng ban para ireklamo si Pangulong Arroyo. Bitbit nila ang bulto-bultong dokumento na magpapatunay umano na dapat ma-impeach si PGMA. Pero maya-maya pa, umugong ang balitang walang tao sa House Secretary General's office para tumanggap ng kanilang complaint. Kaya kahit wala pang takdang oras, sinadya na nila De Venecia ang opisina para kumpirmahin ang balita. Ito ang tanggapan ng House Secretary General. Ang sabi ni Speaker Nograles sa media kahapon, may itatalagang tao upang tumanggap ng impeachment complaint. Pero umaga pa lang wala na umanong tao dito. Walang nagbukas ng pinto kahit ilang beses pa itong kinatok nila De Venecia. The comments of Speaker Nograles yesterday and what has transpired today is not consistent, and it's quite disappointing. Paliwanag ni Speaker Nograles, hindi nila sinadyang walang tumao sa SecGen's office. Inabot daw ng hanggang alas 5 ng umaga ang budget deliberations kaya hindi nakapasok ang kanilang tauhan. At kung gusto daw talagang ihain nila De Venecia ang complaint ngayong Sabado, ginawa na dapat nila ito simula hating gabi kanina habang may tao pa sa Kamara. The entire secretariat was there up to 5 o'clock in the morning. I believe they're not prepared with their complaint. That's why gumagawa lang sila ng istorya. Wala namang sisingit sa kanila. Masyado lang silang praning eh. Sa pagbubukas na lang ng opisina sa Lunes, tatangkaing maghain nila De Venecia ng impeachment complaint. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Samantala, pamumulitika. Ito naman ang nakikita motibo ng administration congressman sa panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Para naman sa Malacanang, hayaan na lamang nila ang proseso na magdikta ng kahinatnan ng reklamo. Nagpapatrol, Ina Reformina. Paniwala ng mga kaalyado ni Pangulong Arroyo sa Kamara, alam naman daw ng mga complainant sa panibagong impeachment na wala sa kanila ang numero kapag humantong nasa botohan ang laban. Sinasabing 32 lang ang mababata sa minorya, samantalang 239 naman sa administration coalition. Kaya naman isang motibo lang ang nakikita ng kampo ng mayorya sa hakbang na ito. It will be reduced to a political statement. Political statement lang to na parang talagang tradisyon na talagang kailangan magkaroon ng impeachment kay Presidente. It's futile, you know, it's nothing but a political ploy. Masama rin daw ang timing ng reklamo lalo na sa kasalukuyang pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Para naman masyadong sakim kaysa pagtuunan natin ng pansin ng politika, pagtuunan natin ng pansin ng ating ekonomiya. Maaapektuhan rin daw mga priority bills kapag nagpatuloy ang impeachment at posibleng kapusin lang sa panahon ang proseso. Kaya hamon na lang ng mayorya sa mga nagsampa ng reklamo, antayin ang pagtatapos ang termino ni Pangulong Arroyo, saka ito habulin sa umano'y mga kasalanan nito sa bayan. Pero ayon sa mga complainant, dehado man sa numero, kailangan pa rin daw nilang gawin kung ano ang nararapat. No president can kill, no president can steal and get away with it. Para naman sa Malacanang, irespeto nila ang proseso ng impeachment. Tingnan din natin, may due process naman yan. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Sa ibang balita, pinaghahandaan na ng gobyerno ang pagbalangkas ng mga programa para